Sa isang mundo na kung saan 80% ng populasyon ay nabiyayaan ng isang espesyal na kapangyarihan na kilala bilang quirks, siya si Izuku Midoriya, ang nagmana ng quirks na one for all mula kay All Might. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sila ay nabigyan ng Provisional Hero License para sa isang malaking mission kasama ang mga Pro Heroes, ngunit sa ikalawang taon nila sa UA, hindi nila inaasahan ang lihim na hakbang ng kasamaan. Isang buwan bago ang inaasahang digmaan, si Hawks ay inatasan maging double agent ng Hero Public Safety Commission para sa patuloy na pagkalap ng impormasyon tungkol sa gagawing hakbang ng Paranormal Liberation Front. At ng oras ding yun ay inassign bilang General Commander si Shigaraki na lalo pang nagpakilabo sa gabing yun. Samantala, si Hawks ay hiningian ng payo ni Twice, ito nga ay patunay na nakuha na ni Hawks ang tiwala ni Twice, at para malaman nga ang mga sekreto ng Paranormal Liberation Front kailangan niyang gamitin at kaibiganin ito alang-alang sa kanyang tunay na misyon. Dito nga ay nalaman ni Hawks, na kung paano ang buong organization ay naghati-hati ng 4 regiments na pinapangunahan ng siyam na tinyente, na sina Twice ay sa Black Regiment, Himiko and Skeptic sa Carmine Regiment, Dobby and Getten sa Violet Regiment, at Spinner and Mr. Compress para sa Brown Regiment. Ang mga ito ay naka-in-charge sa iba't ibang parte ng bansa, ang bilang at kapangyarihan na taglay ng mga grupong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga pro heroes, at kung sakali silang umatake, maaari silang magtagumpay. Ito ay plano ni Redestro and Trumpet, sila ang magiging utak sa pag-aaklas, at ang bahala sa mga armas, magiging laganap ang kaguluhan, isang bansang walang batas, at sa bagong katauhan ni Shigaraki, ang ikalawang pagdating ng All for One. Sa kasalukuyan, ang pinagsamang puwersa ng Pro Heroes at Police Force HQ, ay target si Dr. Q Daigaraki, kilala pagdating sa court-based medical care, ang founder ng Jaku General Hospital at nagpapatakbo ng iba't ibang orphanages at nursing home sa bansa. At napag-alaman na siya din ng kanang kamay ni All for One, ang mga ito ay pinatunayan ni Detective Naomasa Sukauchi, na may isa silang undercover na nagpanggap, ito ay nakahanap ng datos at ebidensya sa isang restricted area, at nakakuha din ng litrato ng doktor kasama ang isang maliit na numo. Dito ay nagplano silang hatiin ang puwersa, sa dalawang koponan, ang Team Endeavor na huhuli kay Dr. Kyudai sa Jaku Hospital, at ang Team Edgeshot na sa salakay sa Gunga Mountain Villa, ang hideout ng Paranormal Liberation Front. Ang dalawang grupo ay sabay na isasagawa ang operation, kasama ang mga Hero Corps student bilang suporta sa logistic rearguard at tutulong sa pag-assist para sa evacuation rescue ng mga sibilyan, sa kabila ng magiging laban, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, para pabagsakin ang organisasyon ng isang pag-atake lamang. Nang nakatanggap na ang mga team ng Go Signal, kumilos na ang mga koponan, at maingat nilang inunang ilikas ang mga sibilyan sa hospital na posibilidad na maipit ang mga ito sa labanan. Nang natagpuan na nila ang doktor, labis nga ang takot nito, agad pinigilan ni Eraserhead ito bago pa man makalayo, at hindi papayag si Endeavor na hindi makamit ang hustisya sa balak pa niyang pagtakas. Ngunit lingid sa kaalaman nila na ang Dr. Kyudai na kaharap nila ay isa palang clone na gawa sa quirk ni Twice, biglang lumabas ang isang drill Nomu, diretso sa clone nito, at ang bawat isa ay naalarma, at agad umatake ito sa kanila, pero agad na pinigilan ito ni Endeavor, at nagsimula ng nagsilabasan ang mga Nomu sa hospital. Samantala, sa kabila ng mga pangyayari ang tunay na Dr. Kyudai ay nasa basement ng hospital, malapit sa morgue na binabagtas ni Mirko, ang doktor ay hindi papayag na mawala na lang ang kanyang mga pinaghirapan kasama ang upgrade version ni Shigaraki, subalit bago pa man ang planong gagawin ito, biglang dumating si Mirko at ikinatakot ito ng doktor. Nang natunto ni Mirko ang tunay na doktor, agad niya itong ni-report sa HQ at kila Endeavor para din humingi ng backup, ngunit nang kanya itong sinipa para makumpirma, bigla siyang pinigilan ng isang maliit na Nomu, at ito nga ang nagbigay ng pagkakataon sa doktor para makapagpakawala siya ng mga malalakas na Nomu. Nang nakatanggap ng report si Endeavor kay Mirko, agad nilang nilabanan ang mga Nomu, ang mga ito'y ginamitan ni Eraserheads ng court at para agad mapuruhan ang mga ito ni Endeavor, upang makasunod na sila kay Mirko. Samantala, sa parte ng Jaku City, ang ibang member ng grupo ng UA Logistic Support na sila Deku ay abala sa pagpapalikas ng mga natitirang sibilyan sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Habang hinihintay ni Mirko ang unang backup, ang grupo ni Cross na na-stuck sa malaking Nomu, hinarap mag-isa ni Mirko ang mga nakawalang high-end Nomu,
siya ay inatake ng mga ito, ngunit nagawa pa rin niya makaligtas. Nang ang lahat ay abala sa laban, sinamantala ni Dr. Kyudai ang process ni Shigaraki na nasa 70% na, hindi siya papayag na mawawala na lang ang lahat sa basta-basta. Nagulat nga ang mga Nomo dahil nagawa pa rin ni Mirko makaligtas sa atake, at narinig nga niya ang doktor sa ginagawa nito, agad siyang tumalon papunta sa doktor, ngunit agad siyang pinigilan ng mga high-end Nomo. Kahit anong atake ang gawin ng mga Nomo, ay nagagawa pa rin ni Mirko na makailag, kahit pa na dalawang Nomo ang magsabay, agad niyang binigyan ito ng special move na Luna Ring. Ngunit sa pagkakataon na ito isang Nomo ang nagawang pilipitin ang kanyang kamay, sa kabila ng sakit at hirap hindi ito hadlang para sumuko, agad siyang umatake sa Nomo na ito at kanyang tinanggal ang ulo nito. Pagdako sa Gunga Mountain Villa, ang Team Edge Shot ay papunta na sa pag-atake sa kuta ng Paranormal Liberation Front, ngunit hindi maalis kay Jiro ang pag-aalala sa pwedeng mangyari kila Charge Bolt at Tsukuyomi sa gagawing paglusob. Habang nalalapit na ang Team Edge Shot, si Charge Bolt ay natatakot sa magaganap na pag-atake, pero pinakalma siya ni Midnight, na malaki ang tulong ni Charge Bolt sa kanilang koponan, at hindi nila magagawa ito kapag wala siya. Nang makarating na sila sa villa, si Cementos ay nagpakawala ng cement quirk, upang buksan ang harapan ng building, agad itong nalaman ni Skeptic at nagpanik, at dito niya napagtanto na ito ay sinetap sila ni Hawks, at sinisisi si Twice sa pagsabi ng location nila. Nang mabuksan ni Cementos ang villa, agad na isinigaw ni Skeptic na isa itong ambush. Inutos ni Edge Shot na wala ni isang Liberation members ang dapat makatakas, ngunit isang Vice Commander ng Liberation na si Amplivolt ang nagpakawala ng malawakang kuryente. Pero agad na pinasukan ito ni Charge Bolt nang may kumpiyansa para seluhin ang atake, hindi niya magagawa ito, kundi dahil sa mga kaibigan niya at sa mga sinabi ni Miss Midnight, ang mga kasama niya ay nagpasalamat sa kanyang pinakitang tapang. Balak subukan ni Amplivolt ang kapasidad ni Charge Bolt kung ilang volts ba ang kaya nitong tanggapin, ngunit bago ang kanyang atake, naunahan siya ni Edge Shot na itong ang nagpatumba sa kanya at sa mga iba pang mga members ng Liberation Army. Agad nga ay sinundan ng mga kombinasyon na atake ng Team Edge Shot, na sina Midnight, Kamui Woods, Modman, Shimage, Ganga Orca at wala ngang nagawa dito ang mga Liberation Army sa kanilang naging strategy. Habang sa gitna ng mga kaganapan, nakatanggap ng report ang Police HQ dahil mayroong nahanap na underground hallway ang mga heroes malapit sa west exit ng villa, at si Redestro ay nagtataka kung bakit wala pa rin ang mga ibang Liberation member, at mayroong isang lumapit na member, na sila daw ay kasalukuyang nare-raid ng mga heroes. Samantala, gulong-gulo ang isip ni Twice dahil sa mga ikinikilos ni Hawks sa kanya, at kung paano niyang magawang makipag-communicate sa Safety Commission. Pahayag ni Hawks, ito ay dahil sa tulong ni Twice, kinakailangan niya gawin ang mga bagay na ito para sa ikabubuti ng nakararami, at nakiusap siya na wag na niya pang balaking lumaban pa. Nang papalapit na ang Team Edge Shot sa underground hall ng villa, si Tsukuyomi ay pinakawalan si Dark Shadow gamit ang Ragnarok, upang mabutas ang depensa nila dito, ngunit ito ay pinigilan ni Redestro, na paatras si Redestro sa lakas ni Dark Shadow, sa di inaasahan ng kanyang prosthetic leg ay nasira. Naalala ni Twice ang lahat ng kanyang pinagdaanang hirap at kabiguan, mga taong tumanggap sa kanya at nagbigay sa kanya ng bagong mga pag-asa, ngunit ang lahat ng ito ay bumagsak, nang ang isang inakala niyang magiging bagong kaibigan, na makakapagkatiwalaan ay magagawa ito sa kanya. Dahil sa sakit at galit, di napigilan ni Twice na lumaban, ngunit walang nagawa ito sa bilis ng mga atake ni Hawks. Kahit pa na nagawa ni Hawks na kaibiganin si Twice, hindi niya hayaang matalo siya ng kanyang damdamin. Ang mga naulit na pagkakamali na naidulot ni Twice sa kanyang mga tunay na kaibigan, sa pagkakataon na ito, hindi niya papayagan na mabigo ulit, at handa niyang itaya kahit pa ang kanyang sariling buhay. Sa kabila ng natamong sugat, nagawa pa din sabihin ni Twice, na si Hamiko lang tanging tao na lubos na nagmalasakit sa kanya, at sinabi niya kay Hawks, na hindi sila karapat-dapat na tawaging bayani, dahil ang mga mababang taong katulad niya ay lagi nilang iniiwanan sa huli. Ngunit si Hawks ay na-surprise sa ginawang atake ni Dobby, at sinabi ni Dobby na tamang hindi siya pagkatiwalaan, at dahil sa kapalpakan ni Twice, sinadya nitong apuyan kasama si Hawks, ngunit nagawa pa din ni Hawks umiwas dala-dala si Twice. Agad na bumangon si Twice, palabas ng kwarto, at inatake ni Dobby si Hawks,
Ngunit sa bilis ni Hawks ay nagawa nitong umikot papunta sa pintuan, at umiwas pa sa kasunod na atake ni Dobby. Si Twice ay nagawang lumabas sa kwarto at ipaubaya niya lang ang laban kay Dobby, ngunit nakita niya si Hamiko at Mr. Compress na nahuli ng isang hero. Dito ay binigay niya ang kanyang huling makakaya para protektahan ang mga kaibigan niya. Ngunit sa sandaling yun, wala siya kamalay-malay na nasa likod niya pala si Hawks. Nang makarating ang clone ni Twice upang iligtas sila Hamiko at Mr. Compress sa pagkahuli, dito ay sinabi ni Twice, na kahit nasa ginawa niyang pagkakamali ngayon ay hihingi pa din siya ng tawad at pasasalamat, at dahil kahit pa sa magulo niyang buhay ay naging masaya siya, ito ay dahil sa tulong ni Hamiko. At ang huling nagawa na lang ni Twice ay ibigay ang fanyo, dahil ito na ang huling makikita niya ang magandang mukha ni Hamiko, at agad nang niyakap at nagpasalamat si Hamiko sa huling sandali ni Twice. Samantala, ang mga UA student ay dala-dala ni Fat Gum pabalik, dahil nagtagumpay na ma-neutralize nila ang mga Liberation Army, at sinabi ni Fat Gum na, ang mga pro-heroes na ang baalang magpatuloy ng mission. Dahil sa pagpanaw ni Twice, sinusumpa ni Dobby si Hawks para sa pagpatay dito, dahil hindi na niya mapapakinabangan pa ang quirk ni Twice, sa kanyang ninanais na pangarap. Sinabi ni Hawks, sa paghanap niya ng mga lahat ng information sa League of Villains, si Dobby and Shigaraki lang ang hindi niya nakitaan ng impormasyon, kaya't iniisip niya kung paano nalaman ni Dobby ang kanyang tunay na pangalan. Noon pa lang pinalimot na sa kanya ang kanyang real name, na Kigo Takami, at sa murang edad pa nga lang ay nagpasya siya na maging special hero kagaya ng kanyang favorite hero na si Endeavor, na tumutugis sa mga masasamang tao. Dahil sa katanungan ni Hawks kung sino nga ba si Dobby, dito ay sinabi nito, na wala siyang pakialam kay Shigaraki kahit na sino pa man sa League of Villains, basta ang gusto niya lamang ay baguhin ang mundo. Dahil sa mga sinabi ni Dobby, naalala niya ang The Hero Killer na si Stain, nagulat at natahimik si Hawks, dahil ito ay may pagkakatulad kay Stain. Pagbalik sa Jakku Hospital, habang si Endeavor at ang iba ay papunta kay Mirko, si Mirko ay tuloy pa din ang laban sa mga high-end Nomu, at umiilag sa mga atake, ngunit siya ay nangangamba dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Ang mga Nomu ay lalo pang lumalakas sa buong kapasidad nito, kaya't walang choice si Mirko kung hindi bilisan na makapunta sa doktor, upang mapigilan ito sa mga ginagawa kay Shigaraki. Ngunit si Mirko ay nakagat sa binti ng isang Nomu, pero ito ay hindi niya ininda at tuloy pa din siya sa pagtakbo, magawa lang niya ang kanyang layunin. Nang malapit na si Mirko, agad siyang tumalon at binagsakan niya ng paa niya ang capsule, na nagpasigaw sa doktor, ngunit isang Nomu ang sumaksak sa kanyang binti at kamay, pero nagawa pa din ni Mirko na basagin ang capsule. Habang ang Team Endeavor naman ay napalaban sa mga ibang high-end Nomu, agad nila itong napapalagan dahil malaki ang naging tulong ni Eraser sa kanilang strategy, ngunit isang Nomu ang nakapansin sa kakayahan ni Aizawa. Nang ma-rescue ni Endeavor si Mirko, nakita ni Endeavor ang labis na sugat nito sa katawan, agad niyang na-cauterize ang mga sugat nito, at buong responsibilidad nila ang nangyari kay Mirko. Si Dr. Kyudai ay sinusubukan pa din na ayusin ang aparato, dahil sa kabila ng sirang natamo ay naka-intact pa din ang data nito, na kailangan lamang para ma-activate si Shigaraki, pero agad na tinuluyan nito ni Present Mike at nagpakawala ng voice score. Matagumpay ngang nabasag ni Mike ang capsule, at binigyan niya ng DJ punch ang doktor, at wala ngang pulse si Shigaraki nang tinignan nito ni X-Les, at wala nang nagawa ang doktor kung di umiyak. Dahil nalaman na nga ng isang Nomu ang kakayahan ni Eraser, agad itong lumayo at umatake ng mga asido na likido na pinakawalan sa kanila, at sabay sumugod sa kanila at umiwas sa atake ni Endeavor, ngunit pinigilan ito ni Gran Torino sa gagawin ulit nito na pag-atake. Dahil nga sa hindi mapigilan ng mga Nomu dahil sa mga regeneration ability ng mga ito, ang doktor ay kinuha ni Mike papalayo para patigilin na ang mga Nomu sa mga pag-atake ng mga ito. Samantala si Shigaraki, ay nasa loob ng kanyang panaginip, at dito ay nakikita niya ang kanyang dating pamilya, isang unforgettable memories, ng kanyang kapatid na si Hana, kanyang ina, at galit na imahe ng kanyang ama.
At sa harapan niya ay biglang lumitaw ang madilim na imahe ni All for One, at sinabi nito na oras na para ay pasa ang kanyang kapangyarihan upang siya ang magpatuloy. Ngunit lumabas ang imahe ng kanyang pamilya at pinipigilan siya nito kasama si Nana Shimura, ngunit siya ay tumuloy pa din papunta kay All for One. Nang binabantayan ni X-less ang walang buhay na katawan ni Shigaraki, napansin niyang gumagana pa ang isang machine kaya ito ay kanyang sinira, ngunit isang boltahe ng kuryente ang biglang nagpabuhay kay Shigaraki. Hindi makapaniwala si X-less na si Shigaraki ay nagising, pero bago pa siya makatira ng laser, naunahan siya ni Shigaraki at hinawakan siya sa mukha, at naging abo na ikinamatay nito. Pagbalik sa Gunga Mountain Villa, si Tsukuyomi ay nagpumilit na puntahan si Hawks, at dahil sa pag-aalala, walang nagawa si Fat Taxi kundi sundan nito. Nang si Tsukuyomi ay makarating, agad niyang kinoveran si Hawks, at siya ay nababahala sa kalagayan nito. Nagulat nang nakita ni Dobby na desperadong ang mga heroes na nagsama pa ng isang UA student, at tinanong ni Dobby, na sa kabila ng pagsaksak ni Hawks sa likod ni Twice ay, gusto pa din ni Tsukuyomi na iligtas ito. Dito ay kinwestiyon ni Dobby, kung ang mga professional ay hindi kasing dumi ng mga villain, bakit nagawa pa din ni Hawks na patayin si Twice, na gusto lamang iligtas ang mga kaibigan nito. Agad ibinulong ni Hawks, na kailangan na ni Tsukuyomi na umalis habang nag-charge pa lamang ng apoy si Dobby, at sinamantala niya ito, at tumalon sa ibabang palapag. Habang si Mount Lady ay busy sa pagsarado ng mga labasan sa villa, si Dobby ay umatake kay Tsukuyomi, ngunit isang malaking yelo ang dumating, na nagbigay ng pagkakataon para makaalis na sila Tsukuyomi. Dahil sa yelo na pinakawalan ni Getten, si Mount Lady ay tumalsik, at muntikan na masandwich si Fat Taxi sa paparating na buti ni Mount Lady. Pagbalik sa Jaco City, nag-report si Berna na maayos ang nagiging trabaho ng mga UA student, habang si Bakugo ay sumisigaw sa isang lola na gusto siyang bigyan ng what the tops. Habang abala ang mga UA student sa kani-kanilang mga gawain sa pag-evacuate ng mga civilian, si Deku ay nakarinig ng isang boses na galing sa unang user ng One for All, nagising na ang ikalawang All for One at paparating na ito. Nang ang Team Endeavor ay abala sa paglampaso sa mga natitirang Nomo, ang laboratory ay biglang gumuho, at na-realize ng doktor na ito ay kapangyarihan ni Shigaraki, at ang mga hero ay nagmamadaling tumakbo palabas, dahil ang anumang madaanan nito ay nagiging abo. Ngunit isang Nomo ang kumapit sa paa ni Eraser, at ayaw bumitaw nito, pero si Cross ay nag-sacrifice para lang maputol ang kamay nito. Ang mga heroes ay kanya-kanyang takbuhan palabas ng hospital, at ang Decay ay nagpaguho dito at maging sa malaking bahagi ng syudad. Ilang grupo ng mga heroes ang di nakaligtas, habang si Shigaraki ay tuloy sa pagpapakawala. At bawat isa sa mga UA student ay kanya-kanyang sagip ng lahat nilang makitang civilian. Si Vernon ay sinusubukan na kontakan sila Endeavor ngunit walang ni isang response. Nang tumigil na si Shigaraki, isang misteryosong boses ang tumawag sa kanya, at kanyang kinuha ang device, at kinausap si Gigantamaquia, na oras na para kumilos sila at ang lahat ay wawasakin niya. Maraming salamat sa inyong panonood, at dito muna matatapos ang ating unang recap. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong anime, like and subscribe. Hanggang sa muli, ingat kayo, bye-bye!